Ngayong gabi, Gusto mo bang magkaroon ng maraming oras sa pamilya habang kumikita? alamin ang better ideas ng mag-asawang ito. May better ways bang makakatipid? Panoorin ang mga tips ni Abraham. Kakanin business na lugi. Ano kayang better ways ang gagawin ng mag-asawang ito para makabangon? Sundan ang kanilang kwento sa Better Together! Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Felici, kayo ni Doc Joe, your husband, ano ang mahalagang natutunan nyo together during the pandemic? Natutunan namin together is that God is a good provider, even in those times. Hallelujah. You know, That's awesome. Yeah, that's one. But in terms of practical things that we learned to do together, we learned how to navigate online, 'di ba? Right. I'm such a yung tinatawag nilang technical yung takot sa techie ganon. So but together we learned how to conduct classes online, how to even 700 Club had to do it, 'di ba? So he Right. was my partner in the lights, in everything ganyan. Kayo Wow. naman ni Christy. We learned that by praying together, God, because He's in control, will cause all things to happen according to His will. Even during lockdown, wala talagang hindi ma-lockdown ang work ng Panginoon. Amen. Tuloy-tuloy pa rin. That's And then, of right. course, I learned how to do supermarket. I learned how to Yeah. buy fish, which were the I one- had no knowledge at all. All those things I learned. Yeah. Pwede pala. A husband can learn. Yes, marami talaga tayong natututunan sa pandemic. At marami rin tayong nadiskubre tulad ng work from home at more time for the family. Tama. Gaya ng pamilyang ito, heto ang kanilang Better Together story. A family that prays together, stays together. Tunay na pinagbuklod ng pagmamahal ng Diyos ang mag-asawang Joanna at Raymond Secolles. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kahit mahirap ka, mayaman ka, regardless kung anong status ng buhay mo, pero may Kristo ka sa buhay mo, there is joy, there is peace, there is hope in your life. Lagi ko nararamdaman, mahal talaga ako ng Panginoon. Kasi sa dami ng mga pinagdaanan ko sa buhay, laging victorious. Okay? At alam ko na ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng iyon. Nagtatrabaho bilang call center agent si Raymond at si Joanna naman bilang head nurse. Dahil dito, bihirang magkita ang isa't isa. Ang pinaka-challenge doon yung hindi kami nagkikita, yung time namin together nawawala. May pinagdaanan talaga kaming yugto ng aming pagsasama na dahil hindi kami nagkikita, ako personally, sabi ko, babe, I don't feel loved, sabi ko sa kanya. Ang kagandahan po is, ang aking asawa po ay gumawa ng paraan para mapunan niya yung pangangailangan ko doon sa aking love language. Taong 2020, sa panahon ng COVID-19 pandemic ay nabigyan ng pagkakataon si Raymond na mag-work from home. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Raymond na mapunan ang oras na nawala sa pamilya. Subalit, panibagong pagsubok ang kanilang pinagdaanan nang manalasa ang bagyong Ulysses. There was this one instance wherein yung anak ko ay nagtatanong sa akin, sabi niya, Dad, are we going to survive this flood? Are we going to survive this pandemic? Are we gonna die? Yun yung tanong ng aking anak. Sabi ko lang sa anak ko, no, God is with us. He will never leave us and He will never forsake us. What we're gonna do today, magpe-pray tayo. Ang asawa ko kalmado lang. The Lord is in control, which is true. And those are exactly the words that I needed to hear those moments. Nagpanik ako, sa madaling sabi. Pero ganun pa man, dahil nga kinomfort din po kami ng Panginoon through praying. And He's above the flood. He's the authority above everything else or above everyone else. Kaya kako, bibigay ko lang yung trust, yung hope ko sa aking Panginoon, and I know He will take care of us. Hindi naman sila binigo ng Diyos. Nakatanggap sila ng mga tulong sa kaibigan, pamilya at churchmates. Hindi nagtagal, nakapag-isip sila ng bagong ideya upang kumita. Ito ang salted egg potato chips na specialty ni Joanna.
Naging simula ito ng kanilang negosyong pinangalanan nilang Erin Salted Egg Potato Chips. Nung panahon na yun, si Erin pa lang talagang anak namin eh. So lahat ng mga pagpupursige namin para sa kanya. Kaya pinangalan namin sa anak namin na si Erin. To our surprise, siguro mga 99.99% ng tao is talagang nasarapan. At doon nag-start na yung aming business. Sige, gawin na natin. Gawin na natin yung business na to. Let's do it online. Kung wala talagang Diyos sa buhay mo, kahit anumang iput up mo, business man yan, kahit magtrabaho ka, sa relationship mo. Pag wala ang Diyos sa buhay mo, hindi yan magbo-boom. That blessing ng aming business ay naka-reach out ng maraming tao. Blessing din para sa kanila ang magkaroon ng mas maraming oras sa pamilya at sa paglilingkod sa Diyos. Napakasaya po kasing magserbisyo sa Panginoon. Kasi kapag minahal mo siya, kapag pinagsilbihan mo siya, umaapaw ang biyaya sa iyo. Pero naniniwala ako, si Lord, kami ang pinili dahil gusto namin din na maitaas yung pangalan niya sa business po namin. Sa biyayang tinatamasa at tagumpay mula sa Diyos, ito ang kanilang napatunayan. Ang Panginoong pinagsisilbihan ko po ay tapat. He is faithful. May mga panahon na nagkukulang ako bilang isang Kristiyano. Ganun pa man, ang pag-ibig niya hindi nagbabago. Diba? Unconditional. Si Jesus po para sa akin, siya nga talaga yung everything. Wala ka nang hihilingin basta si Jesus ay nasa tabi mo. Gusto ko lagi kong kasama ang Panginoon. Dahil pag nandyan, there's provision, there's protection, there is this freedom, there's this peace in your life na kahit na dumaan ka sa mga pagsubok ng buhay, hindi ka niya iiwan. Wow. First of all, when Joanna reached out to Raymond and said, I don't feel loved, he did something about it, yung relationship niya. Kasi yung love language ni Joanna is quality time. Hindi na sila nagkikita. So, she knows that together, they're better, they're stronger. And without that, it will affect the relationship. So, I love that meron silang communication. Yes, and makikita mo, nakakampi rin sila ni God kasi nung nangyari yung pandemic, wala talaga silang choice to be together. Correct. Oo. Parang it was timely, in their relationship para magkaroon sila ng more time to get to know each other and yun nga, mapakita sa mundo na better together because of that situation, nagkaroon sila ng business that would honor God, di ba? Sa anumang balak nating gawin sa trabaho, business, or any decision, let us consult God. James 1 verse 5 says, "Do any of you need wisdom? Ask God for it. He is generous and enjoys giving to everyone, so He will give you wisdom." Tama, because even King Solomon asked God for wisdom. Kaya naging better ang kanyang buhay. Kaya pwede rin kayong humingi ng wisdom from God. Tama. Sa susunod nating kwento, better life rin ang hangad ni JR. Tumigil siya sa pag-aaral at nahulog pa siya sa tukso. Anong kinabukasan ang naghihintay sa kanya? Together, let's watch his story. Bata pa lamang si JR nang magkaroon ng interes sa musika. Dulot iyon sa impluwensya ng kanyang ama. Lagi siya nagpe-play ng cassette. Naririnig ko na siya. Sinasabayan ko yung tono. Parang pumasok siya sa loob ko. Lumaki sa Kristiyanong pamilya. Tinuturuan naman si JR ng kanyang ina tungkol sa salita ng Diyos. Binigyan ako ng nanay ko ng Tagalog na Bible. Sabi niya, basahin ko yung Juan 3:16, John 3:16. Gandang blessing siya kasi nanay ko mismo yung nag-mentor sa akin. Habang siya ay nag-aaral, naging aktibo si JR sa music ministry ng kanilang simbahan. Every Saturday, nagpa-practice kami. Mas naging regular yung feeding ng music sa akin. Dahil sa kaabalahan at labis na kasiyahang nakuha sa music ministry, nakaligtaan ni JR ang pag-aaral, kaya't hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Lahat ng time ko nandoon. Mali kasi yung pagbabalanse ko ng paglalaanan mo ng panahon. Yung mga time na yon, hindi ko alam yung priorities ko. Dahil dito, matinding pighati ang naranasan ng kanyang ina na isang OFW. Masakit na masakit sa kanya. Hindi naman biro yung sakripisyo niya. Hindi nagtagal, nahulog din sa patibong ng kaaway si JR. Hindi naman perpekto ang buhay ko. Noong mga panahon na yon, meron din ako mga failure sa relationship. Pinagsisihan ni JR ang mga kamaliang nagawa.
At unti-unting itinama niya ito. Hindi nagtagal, naging youth pastor siya at tinuturuan niya ang mga kabataan tungkol sa pagkakaroon ng tamang priorities. Nagkaroon na ako ng konting learning sa pagbabalanse ng oras. So doon ko sa mga leaders sinasabi. May mga nakapagsabi sa akin dati na hindi ako nakinig. Habang nagpapatuloy ang pagbabago sa kanyang buhay, ay nagsimula siyang magsulat ng mga kanta. Subalit, Tinitingnan ko yung naisulat ko na. Parang alam kong may kulang siya. Pray ako, Lord, anong gusto mong sabihin? After 3 days, rewrite ako ng rewrite. Pili ako ng pili ng mga words na pwede. Tapos biglang dumulas yung anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ang gantimpala ko. nagpatuloy sa pagiging songwriter si JR at biniyayaan siya ng Diyos ng asawang katuwang niya sa paglilingkod. Subalit, nagkaroon ng isang hindi inaasahang sitwasyon ang mag-asawa. Pagbalik namin dito, nagpa-check up agad kami. Nashock yung doktor kasi walang heartbeat yung bata. Feeling ko that time, parang patay ang Diyos. Iniisip ko ng mga panahon na yon, tinalikuran niya ako, hindi siya sumasagot sa akin. Pero tinuro ng Diyos sa akin na hindi maididikta ng sitwasyon yung kanyang katotohanan eh. Matinding pagsubok man ang dinanas ng mag-asawa, hindi nawala ng pag-asa si JR na siya ay magkakaroon ng anak. Doon po dumating yung song, Ikaw ay Diyos. Kinomfort muna ako ni Lord sa isang song. Kasi alam ng Lord lahat, sovereign siya. So ano man ang magiging sitwasyon namin, ano man ang harapin namin, lagi siyang sovereign sa amin. Tunay ngang tapat ang Diyos sa kanyang pangako para kay JR at Monet na magkaroon ng anak. Ang kabutihan po ni Lord, tuwan-tuwa kami. Okay na si baby hanggang sa naisilang siya. At ngayon ay mag-4 na taon na rin siya sa June. Dagdag pa rito, binigyang parangal ang kanta ni JR at napagtanto niya na Lahat ng ginagawa natin ay hindi para sa atin. Ito ay para sa kanyang kaharian, para sa kanyang kaluwalhatian. Bilang isang songwriter, kung kailangang iparanas ng Diyos mga bagay na masasakit, ang mga bagay na hindi mo inaasahang mangyayari sa'yo, minsan doon sa pagkabasag, sa pagkadurog, or sa pagkabali ng iyong pagtitiwala sa sarili, doon lumalabas yung awit na magbibigay kaluwalhatian sa Diyos para siya lang ang makita at siya lang maitanghal. Wow. Through times and seasons of our lives, whether difficult and trying moments or great moments, victorious moments, God is sovereign. And He's in every season. That's what we should never forget. Kasi we forget sometimes when we're in the valley, God, where are you? Di ba? Parang iniisip natin, nawawala siya, di ba? But he has a promise that He will never leave us nor forsake us. Ang ganda nung sinabi niya na kahit ano man ang aking Yes. pagdaanan, basta Ikaw, Lord, ang gantimpala ko. That's so true. Yeah. We're in whatever season we are in, we need to recognize that Jesus is for us, that He's right there willing to give us a hand. So if you're watching right now and you don't have a relationship with the Lord Jesus Christ, meaning you've never prayed a prayer to invite Jesus to rule and reign in your life, we want to give you an opportunity to pray a simple prayer, a prayer of surrendering your life to Jesus. Will you pray with us this prayer? Just say, Dear Jesus, all my life I thought that I was so independent, I was so talented, that kayang-kaya kong gawin at solusyonan lahat ng mga problema. But Lord, even during the time of the pandemic, I didn't know what to do. There are times I'm so confused. There are times, Lord, that I ask, are you still here? But all along, you're there. You're so near me. So Lord, I come to you right now confessing that I can't do it by myself. I can't do it alone. I need you together, us in my life, Lord, filling my heart with things that I know without you I can't survive. So right now I surrender everything to you. I ask for your forgiveness and I invite you, Jesus, to rule and reign in my heart and in my life. Starting today, my life is yours. Thank you for loving me. Thank you for saving me. Thank you, Lord, for going to the cross and taking away my sin and my shame to give me today a brand new life. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus.
Amen and amen. Amen. And Felicia, I'm sure there's so many watching right now na meron silang mga struggles, mga problema, baka meron pang mga karamdaman. Would you pray for them? Thank you, Father God, that you are a God who restores, who heals, who redeems. And right now, Lord, I can sense that there is someone watching us, watching right now, Lord, na homesick ka. Lord, you have this emptiness in your heart. You know, it's only the Lord who can fill that. The Lord is your home. Wherever you are, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. He just wants to reassure you right now that you are never alone. I pray also for someone who is losing hope. You know, na parang hirap na hirap ka na, gusto mo, kargahin ka na ng Panginoon. The Lord is saying that I will see you through this. You know, I will be there with you in the finish line and I am with you even now, the Lord is saying. Kaya humugot ka ng lakas sa kanyang presensya ngayon. The Lord is touching your heart and taking that discouragement from you right now and exchanging it with peace and assurance. Receive that in the name of Jesus. There's someone right now with renal failure and you've been on dialysis for some time and you're not getting any better and you're losing hope. I don't know if that's what Felici just mentioned, but the Lord, the God of hope, who never disappoints us, is saying to you, I'm releasing a healing touch upon your kidneys this very moment. Be joyful, for your kidneys are restored in the name of Jesus. There's also someone watching right now, you had an accident and you twisted your right knee and you're in so much pain. The Lord is healing supernaturally your right knee this very moment. Receive that healing, kapatid, in the name of Jesus. There's also a young person who is so desperate. You just lost your job and you're so concerned, paano mo mababayaran yung mga credit card payments mapuputol. So the Lord says to you, I'm the God who is your provider. I'm opening a door for you. And very soon, you're going to flourish in a job that I myself am giving you, says the Lord. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. Yes, there's also someone watching with breast cancer. The Lord is healing it right now. In the name of Jesus, receive that. Amen. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space your name, space location. At ipadala yan sa 0998-590-0620 o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Tatay Reynaldo is such a hard-working man. He is determined to provide for his family's basic needs in spite of his physical impairment. Masayain ko yun. Minsan po nakikita ko siya nagsasayaw habang gumagawa. Binibidyo ako siya, di niya alam. Tapos pinapost ko. Doon nag-umpisa na mag-viral ako. Dumagsa naman ang order. Wala naman ako ibibigay. Then wala akong pambili ng tila. Ang gusto kong panawagan, sir, mabigyan mo lang kahit konting tulong na puhunan. Yun lang naman, sir, ang pinaka-nabis ko eh. Because of your giving to CBN Asia, we were able to bless Tatay Reynaldo's whole family with food supplies and other necessities. Plus, Operation Blessing gave all the materials he needed to continue his business in making rags. Sa tulong nyo to sa akin, pag yayabungin ko to, pag anuin ko, pag lalaguin, dumating na po ang grasya ng Panginoon Diyos na galing sa inyo. Kaya yan ang malaking pag-asa na ibigay sa akin. Sobrang saya po, hindi ko mawari na ito na talaga ang binigay ng Panginoon Diyos. Dahil sa Kanya, nakilala ko ang Operation Blessing. Maraming salamat po. Thanks to your partnership with CBN Asia, it has brought and sustained livelihood to Tatay Reynaldo's family. Kaya maraming salamat. So, ang daming Pilipino walang savings kasi ang inuuna yung gastos. Sabi ni Joseph, prepare, plant all over Egypt. What you have dreamed
is about to happen. There will be 7 years of plenty and 7 years of famine. When you have a harvest, sabi niya kay Pero, save. Hindi ka muna mag-spend, hindi ka muna magbabayad ng ganito. Save first. Huli yung spending. Allocate. Tithes, offering, savings, water, telephone, electricity, segregate. Allocations. In finances, usually, ang problema, isang account lang. Kain tayo sa labas, punta tayo dito, shopping tayo dito. Sige lang, withdraw. Yung hindi niya alam, pambayad niya pala yun ng kuryente. So, walang allocation. It's like, nagtanim ka last year, hindi ka nagtanim ngayon, wala kang harvest ngayon. Pag hinarvest mo ngayon yung lupa, walang laman yung lupa mo. You intentionally save, you intentionally give, you intentionally spend according sa kung ano lang yung kaya mo. Sa susunod nating kwento, problema sa pera ang hinarap ng mag-asawang ito. Matumal ang kanilang paninda at inuutang pa ang iba. Paano na kaya ang kanilang kakanin business? Alamin sa aming pagbabalik. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send. Then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next. Then tap Pay. Or you can tap the bills icon. Then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Join CBN Asia in proclaiming Christ and transforming lives through television production. We are now accepting applications for the following positions: production assistant, researcher, segment producer, market researcher, spot producer, cameraman. Send your resume to jobs@cbnasia.org. Sa buhay, better together talaga kung nagtutulungan. American author Helen Keller once said, "Alone, we can do so little. Together, we can do so much." Tama. Gaya ng ginagawa ng ating humanitarian arm, Operation Blessing. Moving forward together. Matapos salantain ng bagyong Mawar ang Guam noong May, agad na tumulong ang ating team doon. We gave relief goods, Bibles, water, and much-needed supplies for the victims of that typhoon. Yes, aside from those goods, we also conducted trauma counseling and prayed for them. At para maging better ang kanilang buhay, tumulong tayo mag-repaint at mag-reconstruct sa mga nasirang bahay. Malaking tulong talaga ito para sa mga residente roon para mabuhayan sila ng pag-asa at makabangon muli. Tama. This is only possible because of your prayers and partnership with CBN Asia. Part of your giving to CBN Asia goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. Kaya sa hindi pa namin partner or member, please partner now with us. Call 8737-0700 or visit cbnasia.org/give for more details. At sa mga nagbibigay na, keep giving so we can help more of our kababayans. Thank you so much for your generosity. God bless you. Yes. Samantala, sa susunod nating kwento, sino naman ang tutulong sa mag-asawang ito? Matumal ang kanilang paninda at unti-unti nang nalulugi ang kanilang negosyo. Makakabangon pa kaya? Sabay-sabay natin alamin. Mula noon, hindi ako masaya, may hinahanap ako na hindi ko maintindihan ano itong hinahanap ko. Pero magulo utak ko. Kasama ang kanyang asawa, nagsimula si Melchor ng negosyong pagtitinda ng kakanin na naging malaking tulong para sa kanyang pamilya. Sinikap ko talagang gawing araw ang gabi sa paghahanap buhay. May mga tindera ako sa palengke. Ako yung nag-ibigay sa kanila ng paninda. Binibili ko dito sa binyan, namumuhunan ako. Pagdating ko roon, binibigay ko sa kanila, sila na nagtitinda. Lumipas ang ilang taon, kasing siksik man ng malagkit na kakanin ang kanyang pangarap, unti-unti itong bumagsak.
Dumating yung time na yung mga tindera ko hindi na rin nagbayad sa akin. Sabay-sibay silang hindi nagbayad. Sabi nila wala raw benta. Sa gitna ng kanyang sitwasyong dinaranas ay ang pagbisita ng isang pastor sa kanilang tahanan. Nung makarinig ako ng salita ng Diyos, actually hindi ko naintindihan yun Pinupuntahan ako lagi ni Ramon. Sinishira niya ako ng Word of God. Hanggang sa tinapat ko siya. Sabi ko, Ramon, kahit anong gawin mo, hindi mo ako madadala. Sabi niya sa akin, ibigyan na lang kita ng Bible. Basahin mo ito pag may pagkakataon ka. Isang mabigat na katotohanan ang kinaharap ni Melchor nang tuluyan ng bumagsak ang negosyong kanyang ipinundar. Pabayaan ko na yung mga negosyo. Hanggang sa ang naging hanap buhay ko, ako na mismo yung naglalako. Dumagdag pa sa kanilang suliranin ang paglipat nila sa maliit na tahanan na ipinagtataka na ng kaibigan nila. Wala na. Ano nangyari? Sabi ko, wala. Hindi ka ba nangihinayang sa mga nawala sa'yo? Sabi ko, hindi naman. Pero deep inside, talagang siyempre masakit. Habang naninirahan sa bagong tirahan, isang bagong kaibigan ang kanyang nakilala na nag-imbita upang dumalo sa isang Bible study. Naghalit ako. Sabi ko, yung Bible study ninyo, diyan nasira ulo ko. Yan ka kung salita ng Diyos mo, yan ang nagpagulo sa utak ko. Hindi man maintindihan ni Melchor ang mga pangyayari sa kanyang buhay, ay pumunta pa rin siya sa pag-anyaya ng kanyang kaibigan. Habang nakikinig sa nagsasalita, isang bagay ang kanyang ipinagtataka. Habang nagtuturo siya, malakas ang boses niya Bakit parang lahat tama sa akin? Parang lahat tumatama sa akin. Parang nagkakaroon ako ng kapayapaan. At parang nagiging interesado ako sa sinasabi niya. Kaya nung sabihin niya ng bandang huli, sabi niya yung binasa niya yung 11:28 ng Mateo. Ang sabi, sino ang gustong tumanggap sa Panginoon? Tumayo ako. Tumayo po ako sa time na yun. Kasi tumatak sa isip ko, sabi ko, ito yung hinahanap ko. Ito na yun. Mula nung araw na yun, patuloy na ako. Unti-unting binago ng Diyos ang puso ni Melchor at doon niya nalaman na sa mata pala ng Diyos, napakayabang ko. Marumi pala ako sa salita ng Diyos. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon, salamat sa salita ng Diyos. Yun ang unang nagbago sa buhay ko. Natuto kong i-deny ang sarili ko. mula sa pagkakaroon ng negosyong kakanin, mas naintindihan ni Melchor na ang kanyang hinahanap-hanap sa buhay ay si Jesus lamang. Dahil na rin sa pagmamahal na kanyang naranasan, ay tinanggap niya ang panawagan ng Diyos na maging pastor at counselor sa Police Task Force. Pagmamahal sa tao, member man o hindi. Siguro ako ito na tinatawag ng pastor's heart. Na hindi ako nagpapator sa kanila dahil gusto ko o dahil may gusto ko. Kundi yung mahal ko sila. Nagkaroon ng kapahingahan yung aking buong pagkatao. Kapayapaan. Na hinahanap ko noon, ngayon ito nahawa ko na. Kahit anong pagsubok ang dumadayan sa buhay ko, alam ko, may tumutulong sa akin. Ibigay ng kapayapaan. Panginoon yun. Thank you, Melchor, for that inspiring story. Talaga naman, walang imposible sa Panginoon. Para maging better ang ating buhay, huwag tayo maging bitter. Sa halip, magpatawad at gumawa ng mabuti. Magtulungan, magmahalan at isulong ang kapayapaan. And together, let's partner with God. Alam niya ang nakakabuti sa atin. He said in Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans and thoughts that I have for you, says the Lord, plans for peace and well-being, and not for disaster, to give you a future and a hope." Kaya there's no better life than partnering with God. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. One of my brothers po was diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder. Yun po yung naging dahilan kung bakit ko po kinuha as a course yung special education. I didn't do well in school. Yung mga sisters ko, honor students, there was a time na teacher would compare us. So naumpog po siya and nagkaroon po siya ng bleeding. Doon po siya na-diagnose na meron pong hemophilia. Para kang pinagsakloban ng langit at lupa.